Ge! May laban ako. Ayoko mag-PK Hindi ako mag-PK. What's up guys? What's up guys? Guys, share natin yung live. Pre, please guys. Guys, share yung live. Share nyo. Nauntog ako kahapon. Hello po. Hello. Thank you, G. Hello guys, good evening. Thank you ay kay Ezrin nag-repost. Thank you, Ezrin. Thank you, yeah. Kay G nag-repost. Thank you, G. Kuya, nakapasa ako. Good. Ay, congrats, pre. Early bird kill. Hello. What's up, pre? Guys, i-share nyo yung live. Thank you, guys. Guys, i-share nyo yung live. Thank you, Riri. Thank you, guys. Sinuntog ako kagabi, guys. So, guys. Yan, nauntog ka kagabi. O, pre. Sinuntog ako kagabi. Thank you, G, sa pag-share. Guys, spam share tayo. Thank you, guys. I-share nyo na, guys. Mamaya. Start tayo mamaya. Anong gagawin ko dito? Diba? Yan. Tapos, hello, guys. Titan. Pakis daw po si Delio ko. Nag-upload na replay. Oh, guys, nag-upload na replay. Kay Vince, nag-share. Thank you, Vince. Thank you, guys, ha. Guys, mag-start na tayo in a bit. Mamaya, guys. Konti na lang. Mag-start na tayo konti. Mamaya. Patience is a virtue, guys. Hang. Kay Dre, nag-join. What's up, pre? What's up, guys? Guys, thank you sa mga nag-tap-tap. Guys, tap-tap muna bago mag-start. Tap-tap muna, guys. Thank you so much, guys, sa mga nanonood. Guys, i-share nyo yung live, guys. Share nyo. Thank you, Nino. Guys, mag-start na ako, guys. Tara, guys, start na tayo, guys. Guys, dito. Gusto nyo dito? 43.5. Bilis, engineer. Eto, guys, sa number 1. Pansin nyo ba kasi? Di ba parenthesis muna, pre? Pag ganito, pre, parenthesis yung unahin natin. Ito muna. Okay, ayan muna. Wait lang, isusolve na natin agad. 240 divided by bracket 8 multiplied by 7 minus 3 is 4 plus 6 squared is 36. Okay? Ayan, pre. Okay, pre? Ayan. Eto muna kasi nga naka-parenthesis. Ayan siya. Ngayon, ang gagawin natin, eto muna kasi naka-brackets. So, 240 divided by 8 times 4 is 32 plus 36. Okay, pre. Ngayon, pre, ang problema dito, hindi natin pwedeng ipag-plus muna to bago ipag-divide dito. Kasi nga PEMDAS tayo, pre. Okay? Mauna yung division kesa kay addition. Paano mag-divide ng mano-mano? Ganito, pre. Okay. Kung ano yung nasa una, siya yung nasa loob natin. Okay, 240 dito. Tapos, sa labas natin yung 32. Okay, pre. Dito, hindi pwedeng i-divide ng 32 yung 24. Kaya gagamitin natin yung buong to. Okay, pre? Okay? Ngayon, ang gagawin natin dito is divide, syempre. So, dito, ang natin dito is 7. Okay? Kasi 7 times 32 is ilan? 14 carry 1, 22. Tapos dito is 1/6. Ngayon, pre, hindi na pwede, di ba? Ngayon, pag hindi na pwede, mag-add kayo ng decimal place, tapos 0. Yung 0 dito, i-bring down nyo lang siya dito. 160 divided by 32 is 5, and 5 times 32 is 160. 0 na yan siya. Okay. Nalaman na natin na pag dinivide yung 240 sa 32, it is 7.5, di ba? Ngayon, ipa-plus natin yung 36 sa 7.5. Kasi nga, ito pala yung na-solve natin. Hindi pa natin na-solve tong part na to. So, 7.5 plus 36, it would become 43.5
5, pre. Okay, pre? So, letter B tayo dito. So, check na tayo sa number 1. Okay. Nice one, pre. Number 1 is done na, pre. Tapos na natin yung number 1. Sa number 2, pre, pansin nyo, may dalawa tayong distance. Okay? Ito yung distance 1 natin, tapos distance 2 natin to. Tapos, may given tayo na speed. Okay, pre, may distance 1 at saka distance 2 tayo. Thank you, pre, sa gift. Ngayon, ang gagawin natin, hinahanap is how many seconds daw. So, time yung hinahanap. Di ba take note, yung formula natin sa time, it is distance over speed. Dito guys, since dalawa yung distance, kailangan natin ipag-plus yung dalawang distance natin. Okay? Etong distance 1 na yan, na 180 meters, ipa-plus natin yung distance 2 na 220 meters. Okay? So, ang total distance natin is 400 meters. Pero ang problema, pre, ang second problem natin dito is bakit? Ay if paano? Kasi nga, di ba, pansin nyo na kilometers per hour to. Tapos, yung given natin is seconds, tapos meters. So, ibig sabihin nun, kailangan natin mag-convert from kilometers per hour to meters per second. Dito na papasok yung formula 2 natin, yung shortcut formula natin. Ang formula 2 kasi guys, it is kilometers per hour papunta sa meters per second. Pag ganyan yung conversion, i-divide nyo siya by 3.6. Okay? Saan nanggaling yung 3.6, pre? Sa isang oras kasi, pre, meron tayong 3,600 seconds. Okay? Tapos, sa isang kilometro, meron tayong 1,000 meters. Ngayon, ang ginawa ko lang dyan is yung 3,600 seconds, dinivide natin sa 1,000 meters. So, dun natin nakuha yung 3.6 na constant. Take note guys ha, constant yung 3.6 natin, hindi magbabago yan. Okay, pre, anong gagawin natin ulit? Siyempre, yung kilometers per hour na to, yung 72 kilometers per hour, gagawin natin siyang meters per second. In which, ito na yung shortcut formula natin. I-divide nyo lang siya by 3.6. Okay? 72 yung nasa loob, tapos 3.6 yung nasa labas. Isang decimal place pa jump pa right, isang decimal place jump pa right, mag-a-add ka ng 0. 72 divided by 36 is 2. 2 times 36 is 72. 0 na yan. Kasi minus yan, di ba? Yung 0 na hindi nagamit, itataas mo lang siya dito. So, 20 meters per second siya. Okay, may speed na tayo, tsaka may distance na tayo. Makakalculate na natin yung time, pre. Okay? Makakalculate na natin yung time. Ito yung distance, 400 meters. Dito natin solve. 400 meters yung distance, yung speed natin is 20 seconds. Okay? Pag sinimplify natin yan, thank you Jen, pag sinimplify natin yan, it would become 20 meters per second. Ayan yung sagot natin agad. So, letter C na tayo. Take note guys, yung mga values na ginamit natin, yung 3.6 is a constant. Okay, dito siya nakuha. Okay? Okay, dyan siya nakuha. Ayan ang speed natin, ang kailangan nating, hindi pala meters per second, seconds lang pala, sorry. Kasi for 20 meters per second pala tayo. Maka-cancel out yung meters, matitira yung seconds. Sorry guys. Hindi ko nakita yung cancellation ko. Pero 20 seconds pala yung elapsed time. Okay? Kasi nga, di ba, pansin nyo, 400 meters, i-divide natin siya by 20 meters per second, cancel out yung meters, matitira is 20 seconds yung time na kailangan ng train para mapass yung 220 meter na platform. Okay, pre? Good job, pre. Sa number 3 naman, pre, sobrang dali lang ng number 3. Okay? Sabi sa number 3, the ratio of A to B to C is 3 is to 5 is to 7. Kasi pag ratio, pre, kung ano yung naunang letter, sa kanya maunang value. Okay, pre? Pag sa kanina yung naunang letter, sa kanya maunang number. A is 3, B is 5, tapos C is 7. So, eto siya. Tapos, sabi sa given, yung total daw nila is 300.
Okay, if total yung 300, gagawin natin siyang total value. Okay? Ang total value natin is 300 siya, yung total value. Ngayon, kung may total value tayo dito, take note, TV is total value. Thank you, Ryan. Yan, total value yung TV natin. Ngayon, kung may total value tayo, kailangan natin ng total ratio, in which i-add natin lahat ng ratios natin. Okay? 3 plus 5 plus 7, ang total ratio natin ngayon is 15, di ba? Ano nung next step natin pag may ganyan na tayo? Ang next step natin, pre, is division tayo. Yung total value natin na 300, i-divide natin by the total ratio na 15. Okay, saan po nakuha si 300? Ito po, given, pre. Ngayon, 300 divided by 15, ang sagot natin is 20 pag pinag-divide natin. Okay, next step na tayo, pre. Next step, pre, ha? Yung 20 na to, i-multiply natin sa value ng hinahanap, which is B. B kasi yung hinahanap, guys. Okay, eto yung value ni B. Saan nakuha yung value ni B? Eto siya. Ulit, ha? Sa ratio kasi, kung ano yung unang letter, sa kanya yung pangunang number. Pangalawang letter, siya yung pangalawang number. Kaya nalaman natin, yung B is 5. Okay? Yung 20 na to, nakuha natin kasi nga, yung total value, dinivide natin siya by total ratio. Saan na yung total ratio? Pinag-plus natin lahat yan. 3 plus 5 plus 7, ito yung total ratio natin. Okay? Ito nakuha dito. Ngayon, yung 20 na yan, i-multiply natin siya by the value of letter B na 5. So, 20 multiplied by 5, ang sagot natin is 100. So, final answer is letter C. Kuya, what if letter C yung hinahanap? Kung letter C yung hinahanap, guys, same process. Etong nakuha mong, dinivide mo, i-multiply mo siya by the value of letter C or letter A, depende sa hinahanap. If letter C yung hinahanap, edi 7 yung gamitin mo. If letter C, edi yung 20 na value, multiplied by 7, it would become, thank you, Fritzy, 140. Okay, pre? If letter C, pero letter B ang hinahanap, kaya ito yung final answer. In-explain ko lang, para hindi kayo malito, if ever man. Okay, pre? Okay, pre? Nagigets nyo ba, pre? Explanation ko, pre? Mais ba yung explanation ko, pre? Mais ba, pre? Goods ba yung explanation, pre? Naintindihan ba? Naintindihan nyo ba? Yes. Guys, mag-follow kayo pag naintindihan nyo. Thank you so much, guys. Thank you, Ian, sa pag-repost. Thank you so much, guys. Guys, sa age problem, sobrang dali lang. Okay? Okay lang, madali lang age problem, tol. Tol, madali lang age problem, ha? Pag age problem, pre, hanapin mo kung sino yung mas bata, tol. Okay? Kung sino yung mas bata. Dito, sino mas bata? Siyempre, yung son, di ba? Di ba yung son yung mas bata? Kaya, ang gagawin natin sa age problem na to, si son natin would become the x. Okay? Kung sino yung mas bata sa age problem, siya yung magiging x natin. Okay. Sabi dito sa statement, si father daw is 5 times na mas matanda sa anak niya. So, si father natin is 5x. Kasi 5 times na mas matanda si tatay kaysa kay anak. So, 5x. Tapos, pag age problem, magdodrawing ka lang ng table. Okay, pre? Magdodrawing ka lang ng table dyan, pre. Okay? Ngayon, anong ilalagay mo sa taas ng table? Ilalagay mo to. Okay, in 15 years, tatanungin ko kayo, pre, yung in 15 years ba future yan? Future ba yung in 15 years o past? Future ba to, pre, o past? Sa future ba yan, pre, o sa past natin? Yung in 15 years, pre, future ba o past? Okay, dahil sinabi nyo future, tama, future natin yan. Pag future, pre, lalagay mo dito is plus 15. Thank you, Aliana. Thank you so much sa mga nag-give. Pag sinabi nyo future, pre, syempre plus yun, guys. Okay, dito, ilalagay natin yung plus 15. Kasi nga 15 years into the future, pre. Anong gagawin natin sa plus 15 dito? Yung x na to, lalagyan mo lang ng 15. Tapos yung 5x kanina, lalagyan mo lang din ng plus 15. Okay? Take note, pre, ha? Yung 5x, nakuha siya dito. Kasi 5 times na mas matanda si tatay kaysa kay anak. Kasi yung son natin, syempre mas bata, siya yung magiging x. Okay, yung 15, yung plus 15, eto siya. Nilagay ko lang dito, tapos dito. Okay, pre. Next part ng statement is eto. Yung 2 times as old, pre. Yung 2 times as old,
palagi natin siyang imumultiply sa age ng mas bata. Okay, pag age ng problem, sa mas bata natin imumultiply yung statement dito. Okay, pag yan yung statement, pre, imumultiply natin siya sa age ng mas bata. Okay, pre? Okay. Ngayon, huwag kayong malilito, pre, ha? Yung 2 na yan, imumultiply ko lang siya dito. X plus 15 is equal to 5x plus 15. Okay, pre, nakagigets? Yung 2 times dito, minultiply ko lang siya sa age ng mas bata, pre. Thank you, asked. Thank you, pre. Ngayon, pre, ang next process is distributive property ng multiplication, pre. 2 times x is 2x and 2 times 15 is 30. Tapos, kopyahin nyo lang. Thank you, call me Jim. Thank you, pre. Ngayon, pre, ang gagawin natin dito is combining like terms na lang. Okay? Combining like terms lang to. Ito, ita-transpose natin dito. And ito, ita-transpose natin sa kabila. Take note, pag nagta-transpose tayo, pre, is magiging negative yung positive. Okay? So, dito, 30, yung positive 15 is magiging negative 15 is equal to 5x, yung positive 2x magiging negative 2x, pre. Okay? So, 30 minus 15, pre, is 15 and 5x minus 2x is 3x. Anong gagawin na next process? I-divide natin siya, pre, kung ano yung katabi ni x, which is 3. Yan. So, x na lang matitira. Kasi cancel out yan, pre. So, 15 divided by 3 is 5. May age na tayo dito, pre. Ngayon, yung son natin pala, from the solution na ginawa natin, is 5 years old. Gaano katanda si father? Gaano katanda yung tatay, pre? Siyempre, letter 5 times na mas matanda yung tatay kaysa sa anak, pre. 5 times na mas matanda. So, magiging 5 multiplied by the age of the son na 5, ang tatay niya is 25 years old, pre. Ayun, letter B na yung sagot natin. Ganun lang kadali. Okay, checking. Gusto na ng checking, pre? Checking natin, pre, ha? I-checking natin, pre. Ito sabi kasi sa statement, pre. Okay. I-checking natin. Yung now, tapos plus 15. Okay, unang statement. Ngayon daw, yung papa niya is 5 times na mas matanda sa anak niya. Okay, tama ba? Ito yung age ng anak, ito yung age ni father. Tama. 5 times na mas matanda si tatay kesa kay anak. So, tama. Ngayon, in 15 years, so dito, magpa-plus 15 tayo, 20 years old na yan, tapos ito magiging 40. 2 times as old, di ba? 2 beses na daw na mas matanda si father kesa kay anak niya. So, tama pa rin. So, tama yung 2 statements natin, which means na tama yung sagot natin, pre. Good job, pre, sa mga nakagets. Thank you so much, pre. Guys, kung may extra coins kayo, guys, or mag-follow na lang kayo, pre, para maka-enroll kayo sa akin, pre, everyday ako nagle-live. Thank you so much, pre. Sa number 5, pre, madali lang. Ganito lang yung basics pag nagmumultiply tayo ng decimal. Ito kasi, guys. Sabi kasi dito, 18% of 2,750, di ba? Ngayon, pre, gagawin mo siyang decimal na to. Okay, anong decimal niyan? 0.18, pre. Ngayon, mag-multiply lang tayo, pre. So, 2,750. Bakit multiply? Kasi nga, pag nabasa niyo yung word na of, automatically, multiplication yan. Thank you, Prince. Yung 2,750 na yan, imumultiply lang natin by 18 muna. Okay, by 18 muna. Mamaya nyo na ilalagay yung decimal place para hindi kayo malito. So, 2,750 multiplied by 18 muna. Pero wag niyong kakalimutan ha. Thank you, Ash Sandhart, pre. Thank you so much. Eto, pre. Wag muna natin ilalagay yung decimal place natin. Kasi dito, malilito tayo pag lalagyan natin ng decimal place dito. Mamaya na natin ilalagay. Okay? So, 0, 0, carry 4. 8 times 7 is 56 plus 4 is 60. So, dito, 8 times 2 is 16 plus 6 is 22. Tapos, 0, 5, 7, 2. I-add na lang natin. 4, 9, 5, 0, 0. Ngayon, pre, yung decimal place, di ba, hindi natin nilagay kanina. Etong 2 decimal place na to, hindi natin nilagay kanina dito. So, dito, maglalagay tayo ng 2 decimal place pa left. Okay? Isang decimal place, pangalawang decimal place, dito na yung decimal place natin ngayon.
So, 495 ang magiging sagot. Isa pa ba, pre? Panggulo? Isa pa ba, pre? Isa bang explanation sa multiplication ng decimal or nagigets nyo na, pre? Isa pa? Sige, pre, babagalan ko. Dito kasi, pre, di ba 2,750, imumultiply mo sana siya by 0.18. Di ba, pre? Ngayon, ang technique dito, pre, hindi mo ilalagay yung decimal place muna. Imumultiply mo muna siya as is sa 18 muna. Okay? Yung two decimal places neto, mamaya natin ilalagay yan. Para hindi tayo malito. Huwag mo lalagyan ng tuldok dito. Malilito ka, pre. Kasi, iisipin mo kung saan ilalagay yung tuldok pag nagmumultiply ka, di ba? Kaya, hindi muna natin siya ilalagay. Imumultiply mo muna siya yan. 0, 0, carry 4. 8 times 7 is 56 plus 4 is 60. 8 times 2 is 16 plus 6 is 22. 0, 5, 7, 2. So, 4, 9, 5, 0, 0. Thank you, Rodeline. Dito, pre, ang haba ng sagot, di ba? Huwag niyong kakalimutan yung decimal place na hindi natin nilagay. Kasi nga mali kayo pag ito yung sagot niyo. Isang decimal place, pangalawang decimal place, dito na yung tuldok natin. Bakit dalawa lang? Kasi nga, dalawang decimal place lang ang meron, pre. Thank you, Popoy. Thank you so much, guys. Okay, pre? Pag tatlong decimal place sana, edi tatlong decimal place din pala. Pag apat, edi apat din. Pag lima, edi lima. Yun ang technique, guys. Okay, huwag nyo munang ilalagay yung decimal place dito. Malilito lang kayo, pre. Huwag ganito, ha? 2,750 multiplied by 0.18. Nakakalito yan, pre. Ang cons lang dito, wag nyo, baka makalimutan nyo yung decimal place. Pero pag di nyo nakalimutan yung decimal place, sobrang dali nito. Okay, pre? Next na tayo, guys. Number 6 na tayo. So, letter D tayo dito. Okay, guys. Sa mga na-late, pwede nyo mapanood yung replay. Gusto nyo mapanood yung replay, guys? Yung replay, guys, mapapanood nyo sa Red App. Okay? Hanggang number 40 tayo, guys, ha? Guys, only questions to ng math, ha? Hanggang number 40 tayo. Kaya, manood lang kayo, pre. Kung kayo makakain, kung pwede. Kain kayo habang nanonood kayo, pre. Eto, pre. Dito nyo mapapanood yung replay natin, mga pre, ha? Tapos, comment nyo worksheet, pre. Tapos, tap-tap kayo. Ipapakita ko kung saan nyo makukuha yung worksheet ng libre. Guys, ipapakita ko kung saan nyo makukuha yung worksheet ko ng libre. Guys, lahat ng worksheet, ako gumagawa. Okay? Dito nyo mapapanood yung replay. Tapos, yung worksheet, guys, makikita nyo dito. Saglit lang, pre, ha? I-open ko lang saglit. Dito nyo makikita yung worksheet, guys. Andito. Ito yung worksheet, guys. So, na yan? My date. Ito, guys, oh. Ito. Nasa comment section yung worksheet. Bago nyo gamitin, guys, yung worksheet, i-heart nyo muna, pre. Thank you so much, guys. Guys, libre lang yan, ha. Andiyan na agad. Ayan, no. Pag clinic nyo yan, guys, naka-PDF na pwede nyo i-print agad. Okay, patunay, guys, na ito yung worksheet. Ayan yung sinolve natin kanina. Diba number 5 yung sinolve natin kanina? Ayan. Andito siya lahat, guys. Tapos, yung worksheet ng isang araw, andito din, guys. May mga date. Ito yung 19 ata, tapos ito nung 18. Nasa post, yung worksheet. O guys, no. Tapos dito yung replay, guys, ha. Dito yung replay. I-follow nyo na ako, guys. Thank you so much, guys. Continue na tayo, guys, ha, kasi madami pa to, eh. Ito, guys, ang number 6. Kailangan nyo to sa mga entrance exam nyo, eh. Yung common sense dito. May 4, may 13, may 31, may 67. So, ano yung pattern natin dito, pre? Ano yung next number natin dito, pre? Ano yung next number natin dito, pre? Kasi hinahanap yung next number sa sequence. Si RJ, 139 daw. Tama yung 139, pre. Okay. Ang pattern kasi dyan, pre, baka may iba't iba tayong pattern. Okay, yung unang pattern na nakita ko is times 2 plus 5. Okay, pwede rin ganito yung pattern. Pwede rin plus 9, plus 18, plus 36. Pansin nyo, guys, 4 plus 9 is 13, 13 plus 18 is 31, 31 plus 36 is 67, tapos 67 plus syempre 72 na dito kasi nadodoble yung number. So, 67 plus 72 is 139. Ayun yung next number natin. Times 2 plus 5 lang. Yes, pre. Pwede. Ayan, lupit nyo, ah. Gagaling nyo, pre.
Galing ah. Well played, pre. Sa number 7, pre, sobrang dali lang neto. Okay, nakakalito yung number 7 kasi maraming values. Pero ang kailangan lang natin dito yung speed ng dalawa. Okay, wala kasi tayong speed. Wala kasi tayong speed, pre. Pansin mo, distance at saka time yung ginamit. Alam naman natin na kailangan natin yung speed. So, speed is equal to distance divided by time. Okay? Distance is 48 divided by time natin na 4. Tapos, distance is 48 pa rin divided by the time natin na 6. Okay? Ayan na. Ngayon, ang gagawin natin dito is 48 divided by 4, it is 12. And 48 divided by 6, it is 8. Okay? Since hinahanap yung speed ni current, pre, ang gagawin natin is we're gonna subtract. Isusubtract mo yung speed downstream sa speed upstream. I-divide mo siya by 2. Bakit i-divide mo by 2? Kasi nga, dalawang speed yung ginamit mo. Ito yung first speed, ito yung second speed natin. Kaya dinidivide natin siya by 2. Bakit siya minag-minus, pre? Kasi nga, speed ng current yung hinahanap. Ay, ano ba yung current, pre? Di ba, halimbawa, ito yung bangka. Di ko lang mag-drawing, guys, ha? Ito yung bangka. Yan yung bangka. Okay, yan yung bangka natin, guys. Okay. Tapos, ito yung ilog. Yung unang speed niya daw, pag pababa siya, pababa yung travel niya, it is 12 kilometers per hour. Okay. Pag paangat naman yung bangka, ang speed niya dyan is 8 kilometers per hour. Ang hinahanap is yung speed ng current. So, ang ginawa natin, yung speed niya pababa, minus speed niya pataas, i-divide natin by 2. Kasi dalawang speed yung ginamit natin. So, makikita nyo, eto siya. So, 12 minus 8 is 4. I-divide natin siya by 2. It is 2. Okay? Comment nyo guys kung nagets nyo. Kung hindi nyo nagets, okay lang, ulitin natin, pre. Okay lang, pre. Hindi lahat mabilis matuto, pre. Comment nyo, pre, kung gusto nyo ma-i-replay. Para i-replay natin, pre. Hindi lahat mabilis matuto, pre. Goods yan, pre. Pag di kayo mabilis matuto lahat, goods lang, yeah. Replay, yeah. Dito kasi, pre, di ba? Speed kasi yung hinahanap, pre. Okay, speed kasi yung hinahanap, pre. Speed yung hinahanap. Sa magic triangle kasi ng DST or motion problem, eto siya. Okay, D, S, tapos T. Nawawala si speed, di ba? So, distance divided by time ang gagawin. Okay, distance divided by time. Ito yung distance natin, ito yung time natin. Distance siya kasi nga may kilometers. Time siya kasi nga 4 hours. So, nag-divide lang tayo. 48 divided by 4 is 12 and 48 divided by 6 is 8. Okay, pre? So, pag minusin mo na yung dalawang yan, kasi nga speed ng current yung hinahanap. So, 12 minus 8, it is 4. I-divide mo siya by 2. Kasi dalawang speed yung ginamit. So, 2 yung sagot natin. Yan lang, dali. Oh, pre, meron tayong replay sa YT. Guys, ito yung shortcut sa number 8 ha, para hindi kayo malito. Pag ganito yung square root, guys, bilangin nyo yung decimal places. Okay? 1, 2, 3, 4. So, 4 yung decimal places, di ba? So, automatic, ang square root niyan is may dalawang decimal place lang. Dito, pre, lahat sila may dalawang decimal place. So, ang problema natin is ano yung square root neto? Ano yung square root ng 196? Ano yung number na pag pinag-multiply natin sa sarili niya, 196 yung makukuha? Ano yung number na pag pinag-multiply natin sa sarili niya, makukuha natin yung 196? 14, di ba? Di ba 14 yan? Kasi nga 14 multiplied by 14, it would become 196, di ba? So, yun na yung sagot natin, pre. 14 na agad. Huwag niyong kalimutan yung decimal place, so 0.14 tayo. Hindi lang naman, pre. Very easy. Very easy, pre. Dali lang, pre. Very easy lang. Very easy lang, pre. Sa number 9, pre. Tol. Ano yung S? Speed, pre. Okay, sa number 9, madali lang. Pag work rate kasi, pre, may shortcut, tol. Okay, may shortcut kasi tayo pag work rate. Pag work rate kasi, tignan nyo lang yung mga
'Di ba sa question? Ito kasi yung question part. Tignan niyo yung keyword sa question na part. Okay? Pag together, it is product over sum. Okay? Pag together yung keyword together yung keyword. Pag together yung keyword, it is product over sum. Okay? Pag alone naman yung keyword, it is product over difference. Okay, dito, together, kaya product over sum. Ano yung product over sum natin? Siyempre, yung dalawang given. Product nila, so 15 multiplied by 10 all over 15 plus 10. Ganun lang kadali, pre, yung shortcut natin dito. Pag together pre, it is product over sum. Product, which means times, tapos sum, which is plus. Ayan na siya, pre. So, 15 times 10 is 150, and 15 plus 10 is 25. So, 150 divided by 25 is 6. 6 days niya matatapos. Ganun na kadali yun, pre. Ayun, nakuha niya na agad, pre. Galing niya naman, pre. Binebasic niya naman yung worksheet ko, pre. Tama. 6 days yung sagot natin kasi product over sum. Diba? Dali lang. Gagawin nyo lang is tignan nyo lang yung keywords natin, guys. Pag together to, syempre product over sum. Anong pinagkaiba ng dalawang to? Ito kasi, pag difference, it is minus dito. Okay? Pag sum, it is plus. Pag difference, minus. Basta tignan nyo lang yung keyword sa my question na part, ha? Huwag nyo titignan dito, ha? Huwag nyo titignan sa my question na part. Ay, sa my statement na part. Dito sa my question part nyo tignan. Wag nyo dito tignan na. Wag nyo dito sa taas tignan. Tignan nyo sa baba na part. Dito lang, oh. Sa final statement nyo sa question. Ayun na yun. Together is plus, alone is minus. Okay? So, sa number 10 naman tayo, pre. Madali lang, pre. Sa number 10. Kasi sa number 10, pre, PEMDAS tayo, pre. Okay? Titignan nyo muna to. Tingnan Ginalim. Guys, kung may coins kayo, pwede kayo mag-send na ng heart me or anything. Thank you so much, guys. Basic math naman to. Guys, basic math, guys. Tinutulungan natin maging capable sa math yung mga taong hindi masyado magaling sa math. Pre? Hindi kasi lahat, pre, balagbag mag-math, pre. Tinuturo ko lang yung basics para if ever may encounter nila sa buhay nila, edi alam nila yung gagawin. Hindi mo naman kailangan magturo ng pang-engineering na math, pre, sa mga taong hindi naman alam yung math. Di ba, pre? So, dito, pre, unahin muna natin yung parenthesis, tol. So, 84 minus 6 multiplied by 9 minus 5 is 4 plus 80. Dito, pre, hindi mo pwedeng gawin to, ha. Hindi mo pwedeng i-minus muna to. Okay? Hindi mo pwedeng i-minus agad to kasi nga, may multiplication pa tayo dito. So, magmumultiply muna tayo. So, 84 minus 6 times 4 is 24 plus 80. Okay, pre? Eto muna kasi naka-parenthesis. Siyempre, unahin mo yung parenthesis. Tapos, multiplication or division. Tapos, go na. 84 minus 24 is 60 plus 18 is 78. Okay, so letter C. Lupit, pre. 78 ang final answer natin. Guys, again ha, hanggang number 40 tayo, guys. Mag-follow na kayo, guys. Kasi hanggang number 40 pa tayo dito. Matagal-tagal pa ang pagsasamahan natin yung araw, guys. And guys, 40 ah. Kaya guys, mag-follow na hindi pa nagpa-follow. Thank you kay Sisig, kay Merquen, kay Dean, kay Den, kay Josh, nag-follow. Kay Art, kay Sans Rival, kay Christine, nag-follow. Kay Serapong. Thank you, Yoshihiro. Yoshihori pala. Guys, yung replay pala na itong worksheet, makikita nyo dito. Thank you, Jen. Guys, yung replay ng live na to, mapapanood nyo dito. May mga replays na guys, ha. Yung replay to kahapon, guys. I-like nyo na lang yung video, guys, pag papanoorin nyo. Kompleto to, guys. Walang cut-cut. Nauntog nga ako dito, guys, Sana yung part na nauntog ako, ya? Sana yun? Wait lang, hanapin lang natin yung part na nauntog ako, ya. Yan, nauntog ako dito, Yun
yun, nauntog ako dito. Basta, panoorin nyo na lang din yun bukas. Mamaya, magsusolve muna tayo, pre. Nawawala ako sa focus ya. Okay, pre. Next na tayo, pre. Updated reviewers, yes, guys. Sa number 11, guys, anong sagot nyo dito? Walang pinagbago dapat to. Kasi nga, okay, ito yung unang mistake na ginagawa ng tao. Diba, tol? Diba, tol? Ito yung unang mistake na ginagawa ng mga tao, pre. Ito. Hindi porket tumaas siya sa percentage tapos bumaba siya ulit is mag-iiba na yung presyo. Hindi porket, okay? Baka iniisip nyo tataas siya ng 5%. Hindi. Okay? Hindi. Okay, may naguguluhan sa PEMDAS. Ito kasi explanation natin sa PEMDAS, pre. Okay? Makinig kayo sa PEMDAS, pre. P-E-M-D-A-S. Okay, PEMDAS. Siyempre, uunahin mo yung parenthesis. Susunod is exponents. Pangatlo is multiplication and division. Okay? Multiplication and division are equal. Okay? Equal yung dalawang yan. From left to right tayo. Kaya mali na mas mataas yung multiplication kaysa kay division. Mali. Hindi rin mas mataas si division kay multiplication. Mali din yun, pre. Okay? From left to right tayo. Okay? Sa addition and subtraction, same pa rin tayo. Hindi mas mataas si addition kay subtraction. Mali. Hindi rin mas mataas si subtraction kay addition. Mali din yun, guys. Kaya pansin nyo, guys, kanina, inuna natin yung from left papuntang right. Meaning nun, nag-subtract muna tayo dito bago tayo nag-add dito. Ano nun? 84 minus 24 plus 18, di ba? So, dito, nauna si subtraction. Si subtraction yung unahin natin. So, 84 minus 24 is 60 plus 18. Kung nauna sana si addition kaysa kay subtraction, edi addition yung inuna natin. Di ba, guys? Yun yung rules, guys. Okay, clear out lang natin yung rules natin, guys. Okay, pag PEMDAS, GEMDAS, BODMAS, etc., pare-parehas lang yun, guys. Name lang yun na iba. Okay? Ayun ang rules natin sa PEMDAS ya. Kaya maraming nagkakamali sa PEMDAS, tol. Hindi nila alam yung basic rule, pre. Pero okay lang yan. Naturo ko naman na sa inyo. Sa number 11, pre, ganito lang gagawin natin. Pag percentage kasi, pre, okay? Magbe-base tayo palagi sa 100%. Okay? Given palagi yung 100%. Okay, seryoso pre. Hindi ako nagjo-joke. Eto pre, pag percentage ng pera or anything else, 100% palagi tayo magbe-base. Okay? Ito yung base palagi. Dito, yung 100%, madadagdagan siya ng 25%. Kasi nga marked up. Marked up meaning tataas siya ng 25%. Okay? Tapos, yung 100% natin, mababawasan siya ng 20%. Kasi nga, dinidiscountan natin ng 20%. Okay? Discount meaning bababa, marked up meaning tataas. Okay? 100% plus 25% is 125%. Tapos, 100% minus 20% is 80%. Okay, recap tayo, pre. Yung 100% pre, is palaging 100% yung given. Okay? Given palagi 100% pag percentage tayo. Hindi magbabago yung pre 100% palagi. Ngayon, magbabago lang yung statements dito. Ito plus, kasi nga marked up, tumaas. Ito, discount, so minus tayo dito. Minus. Ngayon, anong next step natin dyan, pre? Ito, gagawin mong decimal. So, 1.25, imumultiply mo siya by 0.8. Okay, pre? Ginawa lang nating decimal. So, dito, imumultiply mo na lang to. Pag pinultiply mo yan, pre, ang sagot natin dyan is 1.000. Okay, pre? Anong gagawin natin sa 1.00 na yan? Etong whole number na to, imumultiply natin sa value na to. Okay, so 1 multiplied by 1,800, ang sagot natin is 1,800 pa rin. So, walang nagbago sa presyo. So, letter C pa rin tayo. Okay, pre? Paano naging 1.00? Ito kasi guys, diba? 1.25 multiplied by 0.8. Ito pre, applicable yung ginawa ko kanina, diba? Yung 125 muna, multiplied by 8. Mamaya na natin ilalagay yung decimal place natin. Diba sabi natin kanina, kahit hindi mo muna isulat yung decimal places, basta wag mo siyang kakalimutan, pre.
So, eto, i-multiply mo lang na as is. Ayan, as is lang yan. Tapos, may tatlong decimal places tayo na hindi nilagay. So, isang decimal place, pangalawa, pangatlo. Eto, 1.0000. Eto siya. Di ba, pre? Guys, nakakalimutan nyo naman agad yung tinuturo ko, guys. Huwag nyo naman kalimutan agad yung tinuturo ko, pre. Anong number pa lang tayo? Number 12 pa lang. Dito, sa number 12, kailangan nyo ng formula ulit. Okay, sa number 12, kailangan natin ng formula, pre. Eto kasi, di ba may number of items tayo, which is 24. Yung average ng 24 na numbers is 46. Okay, 46 daw yung average ng 24 na numbers. 46 yung average ng 24 na numbers, pre. Ngayon, i-multiply natin to para makuha yung total. Okay? Total yung makukuha. Huwag muna nating pansinin yung second part ng question. Kailangan muna natin makuha yung total. I-comment nyo nga, guys, ano yung sagot dito pag pinag-multiply natin. Comment nyo nga, pre, anong sagot nyo dito pag pinag-multiply natin to? Ano sagot nyo, pre? 92 plus 92 is 184 plus 194 plus 920? Ano sagot? 194 plus 920. 411 1104, sabi ko na eh. 1104. Okay, pre, ayan yung total natin. Ngayon, makakapag-proceed na tayo sa next part ng question. Next part, ito yung first part ha. First part, done na tayo. Ito yung nakuha nating total. Ngayon, sabi sa question, if two numbers daw, whose sum is 120 are removed. Remove from the word remove, pre. Tatanggalin natin. So, dito, sa number of items, take note ha, sa number of items tayo magbabawas ng dalawa. Tapos, sa total tayo magbabawas ng 120. Bakit hindi sa average? Kasi hindi natin pwedeng galawin yung average, pre. Hanapin niya natin yung average eh. So, dito tayo sa total magma-minus. Tapos, sa number of items. So, ito, ma-minus ko lang. It is 984. 986, sorry. Tama ba ako, guys? 986 siya. 14. 984, sorry. 4, 8, 9. Tama, 984. Ngayon, guys, ang gagawin natin dito is magdi-divide tayo, pre. Magdi-divide na tayo para makuha yung average na bago. Saan nakuha yung 2? Sa question, pre. Ayan o, 2 numbers. 2 numbers nasa question, pre. Kaya dito natin tinanggal sa number of items. Ngayon, yung 984 na yan, we're gonna divide it by 22. Okay, so dito is 4, dito is 88, dito is 104, tapos dito is ilan? 7? Ilan dito? Ilan dito? Guys, 104 divided by 22, 4, pre. 4? 88? May point? May point. So, dito is 10, ay 9, so 1, 60. 44.567. 14 carry 1, 7. So, 44.7 or, pag i-round up natin, kasi i-round up na to, 45 na siya. Okay, pre? Okay, dito kasi yan, pre. Ulit, guys, makinig kasi kayo. Di ba sabi kasi? Okay, isusulat natin dito sa scratch. Sabi kasi dito sa question, sabi di ba, may numbers tayo. Hello, Kyle, what's up? Di ba kasi sabi sa question, may 24 numbers tayo. Yung average ng 24 numbers is 46 ba? 46, tama. Ido-double check natin kung tama yung sagot natin. Yung 24 na numbers, yung average nila is 46. Ngayon, paano makukuha yung total, pre? 24 tsaka 46, di ba?
i-multiply natin yan. Okay, pag na-multiply mo yan, ang makukuha natin is 1,104. Okay, pre? Ngayon, pre, sabi sa question din, magbabawas daw tayo ng dalawang numbers in which ang total nun is 120. Okay? Sabi sa question yan. Ito siya, oh. Sabi kasi dito, if two numbers whose sum is 120, di ba? Doon natin ako yung 2. Kasi two numbers. Okay, nasa question lahat. Removed, kaya minus. Okay, hindi added, kaya minus tayo. Remove. So, dito, sa number of items, nagbawas tayo ng dalawa, 22 na lang siya. Tapos, eto, binawas natin, naging 984 na lang yan. Okay, new average yung hinahanap. So, 984 divided by 22, it would become 44.73. In which, kailangan nating mag-round up kasi nga 0.7 na to eh. So, 45 na tayo dito. So, 45 yung average niya. Okay guys, pang CS ito guys. So, 44.7 round up is 45. Guys, gusto niyo makita yung average ng isang nag-take sa akin? Guys, yung isang nanonood sa live ko, tignan niyo yung numerical niya guys ha. I-flex lang natin pre. I-flex natin pre. Grabe pre. Yan pre o, diba? Nag-thank you siya sa mga TikTok live ko daw. Tignan mo yung numerical pre. Dinaig pa ako ya. 95 lang ata yung numerical ko. 94. Tignan mo yung numerical niya ya. Kakapanood niya sa akin yan. Natuto yata. Mas mataas pa kaysa sa akin niya. Yeah. 100. Ano yan? May dala kang calculator? Nag-thank you siya yo. Huwag natin ipakita yung mukha guys. Kasi privacy niya yan. Sabi niya, thank you sa mga TikTok live reviews. Tapos 100 yung numerical. Paldo. Eto guys, dito nyo mapapanood yung replay sa RedUp. Kasi follow nyo na ako pre, everyday tayo magla-live hanggang civil service exam. I-subscribe nyo na to guys. Kasi dito nyo makita yung replays. Okay? Subscribe nyo na ako guys. Okay, screenshot nyo na. Ang number 40 pa tayo. Kakain pa ako ng sopas ya. Di pa natin nakalahati. Okay. Dito pre, pag area kasi ng circle, eto kasi pag area ng circle, always, pi r squared yung formula natin. Okay, pi r squared. Ang pi daw natin na given is 22/7. Okay, i-multiply natin yung 22/7 sa 14 squared. Kasi ito yung r, which is radius. Okay? Dito guys, pansin nyo, 14 squared siya. So, gagawin natin is 22/7, i-multiply natin siya sa 14 times 14. Okay? Eto, sinimplify ko lang to ha. 14 squared is the same as 14 times 14. Kasi squared to, di ba? Ngayon, magdi-divide tayo. Yung 14 na to, i-divide natin by 7. 14 divided by 7 is 2. And 7 divided by 7 is 1. Okay? So, magiging ganito na siya. 22 multiplied by 2 multiplied by 14. Yeah. Kaya, ba't naging squared? Kasi nasa formula natin yan, guys. Okay? Ang formula kasi natin, pag circle, it is pi r squared. Ito yung formula natin sa circle. Pag area, pi r squared. Okay, dito, yung 14 naging 2 kasi dinivide natin siya by 7. Ito na lang siya. Ayan siya. 22 times 2 is 44 multiplied by 14. Ang sagot natin is 616. Okay, so letter C tayo, ya. Okay, tama. So, number 14, pre. Ano yung next number natin? Next number in the sequence, pre. May 3, may 9, may 21, may 45, at saka 93. Pero kailangan kasi may... Ito yung solution natin nyo. Ito yung solution niya. Guys, makinig kayo guys para hindi ka nalilito. Na-explain naman natin step by step. Anong pattern? Times 3? Hindi ah.
Hindi pwedeng times 3 kasi 9 times 3 is 27. Hindi siya 21. Mali. Times 2 plus 3 times 2 plus 3 times 2 plus 3 times 2 plus 3 yung pattern. Sige guys, mag-pause lang ako saglit, tapos i-comment yung sagot. Mag-shoutout muna. Thank you, Joy. Guys, kung pag may coins kayo, mag-send kayo ng coins, ya. Okay guys, okay na. Okay, mag-comment na kayo ng sagot nyo at sasagutin ko na to, ha. Comment nyo na, may sagot na kayo? Wala pa ate. Ito yung pattern niya. Times 2 plus 3. Okay, first pattern. Thank you to all sa rows. Ito yung first pattern. Ang second pattern natin is plus 6, plus 12, plus 24, plus 48, tapos dito is plus 96. Okay, pwedeng ito yung pattern, pwedeng ito yung pattern. So, sagot natin is 189. Ba't naglalagata ako, ah? So, letter C tayo dito. Nalalag ba ako? Hindi, may data ako yan. May wifi pa ako, may data pa ako. So, 189. Yeah, thank you, pre, sa Rose. Okay, good job, pre. Times to the difference. Easy yan. Ito, average speed, pre. Average speed. A car travels 150 kilometers at 50 kilometers per hour. Paano po nalalaman pattern? Common sense tol, or basta basahin mo lang na maayos. Tignan mo na maayos mga numbers. Kung ano yung mga pinagkaiba nila. Dito guys, sabi, a car travels 150 at 50. 150 at 75. What is the average speed? Pag average speed kasi guys, it is total distance divided by total time. Okay? Pag total distance, pre, i-add mo na yung unang distance. Dalawang distance yung ginamit, di ba? So, 150 plus 150. Yung TD natin is total distance. Yung total time natin is TT. Okay? So, 300 kilometers yung total distance natin. Okay, paano makuha yung time? Madali lang naman. Yung time kasi guys, yung time natin is makukuha by division. So, 150 divided by 50. Tapos, 150 divided by 75. Okay? 150 divided by 50 is 3. Tapos, 150 divided by 75 is 2. Divide lang ha. Ito, i-divide mo dito para makuha mo yung time. Ito, i-divide mo dito para makuha mo yung time. Since dito, it is total time, kailangan mo siyang ipag-plus. So, 5 hours siya. Ngayon, magdi-divide ka na. Total distance, ito, i-divide mo dito. Dali lang, di ba? Total distance is 300. Total time natin is 5. So, 300 divided by 5, it is 60. And ang sagot natin. Total distance is, pinag-plus lang natin yung distance 1 sa distance 2. Ito siya. Total time, ito divided by dito, plus ito divided by dito. Dali lang, di ba, pre? Dali lang, pre. Nahirapan kayo, pre. Huwag kayo mahirapan, pre. Huwag kayo mahirapan, ERP. Madali lang yan, ERP. Okay guys, dito nyo mapapanood yung replay. Ipopost ko dito bukas. Hanggang number 40 lang kasi tayo, ERP. Yeah, basic po yan. ERP. Basics lang yung mga tinuturo ko, guys. Dahil natuturo na siya mahirap. Kasi ayoko pahirapan yung sarili ko, yeah. Dito guys, dito nyo yung follow guys. Yung replay andito. Sa red app. Guys, kung papanoorin nyo yung replay, i-like nyo naman yung video. Okay. Sa number 16, pre. Una, eto muna ha. Una is eto muna. 3/4 plus 5/6. Dito, hindi parehas yung denominator, di ba? Di ba? Di ba kasi, 3/4 plus 5/6. Hindi parehas yung denominator, ERP. Hindi parehas, ERP. Kailangan natin ng LCD, ERP. LCD. Paano makuha yung LCD, ERP? Ito lang, ilista mo yung nasa baba nga. Ito nga, oh. Ilista mo, oh. Ito. Tapos, 4 times 1 is 4. 4 times 2 is 8. 4 times 3 is 12. 6 times 1 is 6.
6 times 2 is 12. Dili ERP o. Dili ang LCD ERP. Atoy ERP. LCD na. Add. Atoy LCD na ERP. Atoy niyo. So, 12 ang LCD natin, ERP. This is the LCD pre. 12. 12 ang LCD. Ilista mo to. 4 times 1 is 4. 4 times 2, 8. 4 times 3, 12. 6 times 1, 6. 6 times 2, 12. So, ito yung LCD nila, ERP. Ganun ang LCD, ERP. Okay, wag na magtataka kung bakit 12 to, Ngayon, ERP, ang gagawin natin, ERP, eto, i-multiply mo dito. Ay, di-divide mo, sorry. Eto, i-divide mo sa denominator, tapos i-multiply mo yung sagot sa numerator. 12 divided by 4 is 3, times 3 is 9. Plus, yung 12 na to, i-divide mo siya by 6, and then i-multiply mo siya by 9. Ay, by 5, sorry. 12 divided by 6 is 2, times 5 is 10. So, it would become 19 over 12. Okay, ERP. Pero hindi pa tapos yan, ERP. ERP, hindi pa tapos to, ERP. Kasi ito pala yung na-simplify natin, ERP po. Meron pa to, ERP. I-divide pa siya natin ng 2/3, ERP. 2/3, tol. Okay, 2/3 pa, tol. Ngayon, pag nag-divide kayo, tol, ng fractions, you need to keep, change, and flip, tol. Okay, keep, change, and flip tayo. What do we mean by keep, change, and flip? Yung una, ikikip mo yung sign from division to multiplication and then flip. If-flip mo yan siya. Okay, pre? Ngayon, pre, ang next rule natin is yung shortcut rule. Okay, shortcut rule. Eto, tapos eto is the shortcut rule. Kasi tignan nyo yung magka-diagonal na to, Yung 3, pwedeng ipang-divide sa 12, tama? So, 3 divided by 12 is 1. And 12 divided by 3 is 4. Ayan na, 19 times 1 is 19. And 4 times 2 is 8, So, 19 over 8. Letter B. Nagtatatahol na yung aso ko. Yeah. 19 over 8. Pag division ng fractions, always keep, change, and flip. Keep, change, and flip. Okay? Dumi na ng handle ng ballpen ko. Ayoko na nga mag-handle. Hindi ko na-handle lang yung ballpen ko. Kasi guys, nagtutubo yung ganito ko guys, Yung gitna ng daliri. Ano yung tawag din? Flip or pag sinabing flip pre, di ba? Halimbawa, 1/2 divided by 2/3. Gagawin mo, keep, change, flip. Keep, change, flip. Keep, change, flip. So, dito, times na lang. 1 times 3 is 3. 2 times 2 is 4. Keep, change, flip. Na yun, pre. Okay, dito, huwag kayo malito dito, Sabi kasi sa question na to, ay may tanke daw tayo. Okay, may tank daw tayo. Ito yung tank. Ito yung tank, pre. Sabi, pipe A can fill a tank in 8 hours. So, ito si pipe A. Ito si pipe A. Yan si pipe A. Si pipe A, 8 hours niya mapupuno. Tapos, si pipe B dito, ito si pipe B, 24 hours niya bago maubos. Thank you, Julie at 17, pre. Thank you. Diba, 24 hours niya mauubos? Okay, ito yung tanong ko. Anong gagamitin natin dito? Product over sum ba? Product over difference? Is it product over sum or product over difference? Is it product over sum or product over difference? Or, ano ba, Ano bang gagamitin natin, Product over sum or product over difference, Take note, may nagkakarga, may nagbabawas. Hindi sila nagtutulong. From the word empty, tapos fill. Anong gagawin natin? Product over sum, or product over difference, Dito, kailangan nyo ng common sense, Ito kasi yung gagawin natin. Since may naglalagay, tas may nagbabawas, it is product
over their difference. Ay, sinagot ko agad. Okay, it is product over difference. Kahit together yung keyword dito, kailangan nyo pa rin i-analyze yung question. Okay, i-analyze nyo pa rin yung question kasi may nagkakarga, may nag-fill, tas may nag-empty. So, 24 times 8 is 2 carry 3, 192 divided by 16. Okay? Product over difference ng kasi may nagkakarga, si pipe A, tas nagbabawas si pipe B. Siyempre, tatagal. May panggulo si pipe B. Hindi siya nagkakarga, nagbabawas siya, pre. So, product nila over difference nila. Ito yung product, ito yung difference. Pag pinag-divide natin, it is 12. So, letter D tayo dito. Galing nyo naman. Di ako nagturo, gagaling nyo na yan. Okay, number 18 na tayo, 7 over 8 of is multiplication 1024 over 1. Nilagyan ko ng over 1 para hindi kayo malito. Okay, Erp. Eto, Erp. Anong gagawin natin dito, Erp? I-check nyo yung magka-diagonal, Erp. Tol. Check nyo yung magka-diagonal, Tol. Okay? Yung 1024 kasi pwede siyang i-divide by 8. Pwede siyang i-divide by 8, pre. Okay, pwede siyang i-divide ng 8. So, 1024, i-divide mo siya by 8 kasi divisible siya. It is 1, 122, 1, 2, wait lang 122 is 240. Ba't nalito na ako? 1 to 8 pala, sorry. Okay, pag 1024 divided by 8, it is 1 to 8. And 8 divided by 8 is 1. Bakit natin dinivide, Erp? Dinivide natin, pre, kasi nga, para ma-reduce natin to. I-explain ko mamaya paano pag hindi pwedeng mag-divide. So, 7 times 1 to 8 is 896. Okay, what if hindi pwedeng mag-divide? Halimbawa sana, pre. 7 over 2 multiplied by 1 over 3. Eto, pre, hindi siya pwedeng mag-divide, di ba? Eto, hindi pwedeng mag-divide to dito or eto dito. Dito kasi pwede, pwede, pre. Pwede, tol. Okay, 1024 divided by 8, eto siya. 8 divided by 8, 1 na siya. So, dito, what if pag hindi pwede mag-divide, tol? So, eto siya. 7 times 1, 7. And 2 times 3, 6. I-times mo lang siya, pre. Pag hindi pwede mag-divide, edi i-multiply mo na agad. Yun yung rule. Pag pwede mag-reduce, reduce. Pag hindi pwede mag-reduce, i-multiply mo lang. Okay? Kailangan mo lang mag-multiply, pre. Okay, pre. Ayan na. Galing, pre. Hindi, pre. Hindi mo lupit, pre. Konti lang, pre. Dito, sa number 19, dalawang formula ang kailangan. Ang perimeter kasi ng rectangle is 2 length plus 2 width. Or pwedeng 2 multiplied by length plus width. Okay? Either way, pwede. Pwedeng eto gamitin mo sa perimeter, pwede rin eto. Pero mas advisable ko etong second formula. Okay, tapos kailangan natin sa formula ng area. Ang area ng rectangle is length multiplied by width. Okay, may length tayo, may width din tayo. Kaso, wala tayong width. Kasi length yung given, tapos perimeter yung given. Okay? Ang perimeter daw natin, okay, malito, ito gagamitin ko. Ang perimeter daw natin is 84, 2, multiplied by length natin na 26, plus width. Okay? Pinalitan ko lang yung mga values, guys, Yung P natin, pinalitan ko ng 84. Yung length natin, pinalitan ko ng 26 kasi given. Okay? Given kasi yun, Erp. Okay? Given, tol. Given yun, pre. Okay, given. L. Ito siya. Ito yung P. Ngayon, ang next gagawin natin is i-divide natin both sides by 2. Bakit natin i-divide by 2? Para matatanggal natin yan. Saan ang galing yung 2? Formula, pre. Nasa formula. So, ayan na. 84 divided by 2 is 42 is equal to 26 plus width. Okay?
Dinivide natin by 2 both sides para ma-cancel out to. Ma-cancel out to, tapos ma-reduce natin yung isa. So ngayon, ang gagawin na lang natin dito is transpose. 42, yung positive 26 magiging negative 26 is equal to width. So ang width natin is 16. Ayun na, makakasolve na tayo ulit. Ito si width, ito si length, ito ang formula. Times na lang yan, pre. We need to multiply na lang, pre. So, ang multiply natin is yung 26 na length plus, ay times 16 na width. Okay? Times lang yan, ERP. Gusto nyo malaman, ERP? So, anong pag pinag-times natin to? 26 times 16. Anong sagot natin pag pinag-times natin? Ano magiging sagot natin pag pinag-times natin to? 416. Tama. Good job, pre. Okay, pre. Ulit ha. Ito kasi, pre, dalawang formulas kasi tayo sa meron sa perimeter. Pwedeng ito, pwede ring ito. Ito or this one is pwede siya sa formula ng perimeter. Ito lang yung ginamit ko, pre, para ma-cancel out natin agad yung 2, tapos makaka-reduce tayo ng number dito. Dinivide ko both sides by 2 para matanggal to. Pansin nyo, natanggal na, di ba? Nung tinanggal ko to, ito na lang natira. Tapos nung dinivide ko to by 2, ayan na lang yung natira. Tapos transpose na lang. Kailangan nyo lang maging knowledgeable sa formulas, pre. Okay, dali lang. Saan ang galing ang 16? Eto, pre, oh. Di ba yung positive 26? Pag transpose kasi natin yung positive, magiging negative. 42 minus 26 is 16. Dito, distance ang mawawala. Okay, magic triangle tayo para maintindihan yung magic triangle. Ito kasi yung magic triangle. D, S, tapos T. Okay, pag nasa baba, times. Dito, divide. Okay? Ano sabi mo nun? Wait lang nga, guys. Gusto ko mabasa nun eh. Ano sabi nun? Guys, AI yung inaaway nyo. Yung bot lang yan, guys. AI lang yan. Inaaway nyo. Guys, pag distance nawawala, kasi length, di ba? Pag length, distance nawawala. Ito kasi yung shortcut dyan. Ito yung takip method. Pag distance nawawala, tatakpan mo yung distance. Ano natira? Speed multiplied by time, di ba? Di ba, pre? Tapos, pag time yung tinakpan ko, edi distance divided by speed. Okay. Ito, ilista natin ha. Pag distance ang nawawala, takpan mo yung D. Ito si speed multiplied by time. Okay, pag speed nawawala is distance divided by time. Tapos pag time nawawala, takpan mo yung time. Distance divided by speed. Ayun. Ganun lang kadali yung formula sa motion problem. So dito, distance. Ano bang kailangan natin? Speed niya. So 25 meters per second multiplied by time niya na 16 seconds. Okay, 2 times mo lang. Kasi distance is equal to speed multiplied by time. So, pag tinag-times mo to, ang sagot natin is 400 meters. Nagets niyo ba, pre, yung magic triangle? Nagets niyo ba yung magic triangle, pre? Nagets niyo ba yung magic triangle, Earth? 27. So, ito yung sagot. Okay. Guys, yung shortcut sa cube root, ipopost ko baka this week. Okay, yung shortcut to be posted. Shortcut to be posted, guys. Okay? Pero ang cube root ng number 21 is 35. Okay? Cube root ng number 21 is 45. Post ko na lang yung shortcut, guys, kasi mahaba yung shortcut ko eh. Pero mabilis nyo na makikigets pag pinost ko na yung shortcut. I-skip na natin yung number 21 kasi gagawan ko na lang ng video. Goods ba yun, guys? Ayaw nyo ba ng video? Guys, mahaba kasi yung shortcut ko. Kakainin yung oras natin. Okay. Number 22. Guys, sa mga hindi pa nag-follow nyo na ako, guys. Hanggang number 40 tayo, guys. Follow nyo na ako, guys. Number 22, Earth. Dito, ratio ulit. Sabi dito, may boys daw tayo to girls. Okay, yung boys natin
is 7, tapos yung girls natin is 9. Okay? Yung boys daw natin is 7, yung girls daw natin is 9. Tapos, kung mayroon daw tayong 112 students, ano yung students natin guys? Total value ba yung students? Or hindi? Total value ba natin yung 112 students? Total value ba siya guys? Is it a total value? Kabuuan ba nila? Okay, tama. So, kabuuan ng lahat ng students is 112. So, total value natin siya. Okay? Total value natin siya kasi kabuuan nilang lahat. Kasali na dito yung lalaki, kasali na din dito yung babae. Lahat na kasali dito. Kahit ikaw, pwede ka nang kasali dito, yeah. Ngayon, kung may total value tayo, kailangan natin ng total ratio. Paano mo yung total ratio? Ipapuplas yung ratio. Total ratio. So, 7 ratio plus 9 na ratio. So, meron tayong 16 na total ratio ngayon. Okay, anong next step? Next step is total value divided by the total ratio. Total value divided by the total ratio. Divide. So, 112 divided by 16 is 7. Okay, 7 na yan siya. Ngayon, anong gagawin mo sa 7? Yung 7, imumultiply mo sa value ng hinahanap, which is girls, di ba? So, yung 7 na yan, imumultiply mo sa value ng girls na 9. Sagot natin, 63. Dali lang. Di ba? Dali lang ng ratio yan. Dali lang eh. Dali lang eh. Dali lang eh. Dali lang. Madali lang yan. Madali lang yan. Sobrang dali lang, di ba ya? Okay. Goods. Next na tayo ya. Guys, yung replay ulit, mapapanood nyo dito sa yung cellphone ko. Guys, yung replay, mapapanood nyo sa Red Up ya ha. Ito yung Red Up ko ya. Thank you so much na nag-send ng gifts, guys. Guys, mag-send ka ng gifts. Pambili ko ng Coke. Wala na akong Coke. Yeah. Yes, si Pastor, yes, guys. 92 average ko, guys. Guys, i-subscribe nyo na to. Dito kayo pa-post yung replay. Guys, lahat ng replay naka-post dito. Guys, pag papanoorin nyo yung replay, i-like nyo naman, guys. Tapos wag nyo i-skip yung ad. Okay, skip yung ads, guys. Donita Pilapil. Thank you, Donita. Huwag nyo gagayahin to, guys, ha. Wag ganito yung gagawin nyo, ha. Wag ganun. Panoorin yung ads. Tapos i-like nyo yung video ko. Ay, guidance. May abs. Bantos. Baka mag-guidance tayo ni TikTok bird. Oh, guidance. May abs. May auto abs. Oh, ba't ako? Sa white yun. Ay, Bantos. Bantos yung abs. Okay, number 23, guys. What is the value of 0.84 divided by 0.07? Ano yung value niyan? Eto, guys, yung jump method. Jump method ang tawag ko dito. Kasi tatalon ka lang. Di ba may dalawang decimal place dito, tapos may dalawang decimal place dito. Isang decimal place, pangalawang decimal place. Dito rin, dalawang jump din. Isang decimal place, pangalawang decimal place. Magiging 84 divided by 7, ang sagot natin per is 12. Bantos yung per da. Okay. Sa number 24, anong answer nyo? Anong answer nyo sa number 24, pre? C. Oh, letter C, number 24. C, number 24. A. B. AB. Aray ko. Mahina pala kayo ya eh. 2, 7, 17, 37, 77. Yeah, tignan yung pattern niya. Eto ya, plus 5 ya. Okay? Dito ya, plus 10 ya. Dito ya, plus 20 ya. Nadodoble yung pina-plus ya. So, dito is plus 40 siya ya. Tapos dito,
plus 80 yan siya. Nadodoble. 5, 10, 20, 40, 80. So, next number natin is 157. Halaya. Guys, ang mga hindi pa nag-follow, mag-follow na kayo, ya. Wala na. Ayaw niya mag-follow. Tapos, guys, mag-send kayo heart niya. Ayan, guys, o, diba? Plus 5, plus 10, plus 20, plus 40, dito plus 80 na. 5, 10, 20, 40, 80. Nadodoble, ya. Thank you for layo. Layo. Thank you, Arvin Halina. Thank you, strawberry jam. Ay, shortcake. Thank you, nuts. Okay. Sa number 25, sabi dito, a man sells an item at a gain of 20%. Tumubo. Nagkatubo na siya. Nagkatubo siya. Eto is may tubo na to. Okay, nagkatubo na siya dito. Magkano yung cost price niya? Cost price. Ibaban kita, Vanessa. Kahit bot ka, patol. Okay? Yan niya. Bot kasi yan nagko-comment. Dito guys, ang gagawin niya, di ba 100% siya dati? Ibabawas niya dyan yung 20% na gain niya. Kasi, nagka-gain siya. Nagka-gain. Okay? Ito yung gain niya. Siyempre, ibabawas natin yung kita. So, magiging 80% na lang ng value niya dapat. Ay, mali ba? 2160 divided by 1.2. Saglit lang ha. Parang baliktad ang sagot ko eh. Calculator. Guys, walang masamang gumamit ng calculator. Oh, cheater ka, Perd. Nag-calculator ka. Okay, mali. Okay. Di ba kasi, 100% yung item. Tapos, nagkatubo siya ng 20%. Okay. 100% base price. Ay, halimbawa sana yung benenta niya, ito yung bag. Ano ba yung brand ng bag na maganda? Meki. Ayan, Meki yung Nike. Ay, yan, basta Nike yan. Yung Nike, Meki, tumaas siya ng 20%. 100% siya dati. Tapos, pinatungan niya ng 20%. So, 120% na yung new price. Yung 120% na to, eto siya. Okay? So, yung 2160 na yan, i-divide natin siya by 1.2. Ayan, yeah. Okay, ayun na. Saan nanggaling yung 1.2? Sa 120%, naging 1.2 na lang yan in decimal. Okay? So, pag dinivide natin yan, ang original price niya pala is 1,800. Okay, yung 100% guys is palaging constant pag percentage. So, hindi nagbabago yan niya. 100% yun palagi. 100% yung original price, madadagdagan siya ng 20% na tubo, kaya naging 120%. Dun yun niya. Yung 100% dun nakuha. Calculator. Yeah, pag di nyo alam yung sagot niya, tapos tinatamad kayo mag-manual na solve, may calculator niya. Okay, yeah? Parang hindi ka mahirapan niya. O, dito ha. Eto pala. Quiz ulit. Quiz time. Eto yung quiz natin. Surprise quiz. At saka, ay, ba't mali? Masyadong malaki. Surprise quiz. Guys, write your answers in a tarpaulin paper, okay? Write your answers in a tarpaulin, Manila paper, guys, yung sagot, ha? Pag mali ang sagot, ya, bring your parents bukas, ya. Okay, may promissory note dapat. Okay. Unang tanong, anong sagot sa number 1? Sa number 1, what is the answer?
Positive o negative? Paano magpa-guessing game dito? Ano yung guessing game dito? Ito. Ito ba yun? Guessing game. Anong number 1? Positive o negative 4? Ay, wait lang. Poll. Magpapa-poll tayo, ya. Poll. Quick poll. Start. Iiyak kayo. Ay, okay. Yung nakangiti, positive. Yung nakaiyak, negative. Okay? Pag nakangiti, positive. Pag nakaiyak, negative. Number 1 na. Number 1. Mga ututo. Mga ututo. Okay. Mga ututo. Nakita ko ng mga ututo, guys. Ang dami. Okay, dito kasi sa number 1 niya. Pwede nyo na may comment kung negative o positive eh. Dito kasi sa number 1, eto lang yung na-square. Kaya yung 2 lang yung na-square. Meaning yan, labas yung negative. Negative 2 times 2. Meaning nun, negative 4 ang sagot natin sa number 1. Okay? Hindi kasi kasama to na na-i-square. Okay? Sa number 2, yun yung positive niya. Yun yung positive kasi nga, eto, kasama yung negative sign na may square. So, negative 2 times negative 2, ang sagot natin is positive 4. Okay? Yung number 1 natin is negative kasi nga, ganito yan siya. Hindi kasali to. Ito lang yan, oh. May ganun ba dito? Ganun ba yan? Hindi. So, dito is, eto lang. Okay. Galing nyo, ah. Daming ututo. Eto, guys. Yung negative 12, guys, is ganito. Negative 12 times negative 12 is 144. Negative 5 times negative 8 is positive 40. Negative times negative is positive half. Sayang effort. Okay? Negative times negative is positive. 144 plus 40 is 184. Yun yung sagot natin, pre. Wala ka. Anong sagot sa number 27 niya? Anong sagot sa number 27? Guys, yung number 27 is a right triangle, ha? Ito yung 15, ito yung 12, ay ito yung 9. Ano ba yung mas mahaba? Ito yung 12. Basta, ganyan yan. Ano yung area niyan? Guys, sa triangle, pag area ko na, Pythagorean triplets, tama. Piling ko. Pag ganyan niya, ito lang yung kukunin mo. Pag right triangle, ito lang. Okay? Hindi. Pag area ng triangle, guys, yung legs lang yung kukunin mo, hindi hypotenuse. Okay? Ito kasi yung hypotenuse. Ito lang. Ang area kasi ng triangle is 1/2 base height. So, 1/2 ng 9 times 12. Okay? Huwag mo isasama yung hypotenuse kasi wala namang hypotenuse sa formula. Height to, ha? Base height. Hindi hypotenuse. Height lang yan. So, dito, kakalati natin yung 12 para mas madali. Ang 1/2 ng 12 is 6. Kasi nga may 1/2 yung formula, di ba? E di yung 1/2 mo yung 12. Para matira yung 6. 9 times 6 na lang, so 54. So, letter D tayo dito. Okay, last 13 items na. So, tatapos na tayo, yeah. Wow. Wow. Matatapos na, yeah. Matatapos na tayo, yeah. Last. Makakain na ako ng sopas, guys. Eto na naman, guys, sabi dito. The average of 18 numbers is 52. Okay? Yung average daw ng 18 numbers is 52. Okay.
Sabi ko nga, kunin muna natin yung total. Paano kunin yung total? I-multiply mo lang yan. Ito, number of items times, ito, average. Para mo yung total. So, ngayon, ano yung 18 times 52 ya? 18 times 52 is 936 yung total. Okay? Yung total niyan is 936. Ngayon, sabi sa question, if three numbers whose sum is 180 are removed, so magbabawas tayo ng tatlong number. So, dito, magbabawas tayo ng tatlong number. Dito, magbabawas tayo ng total nila na 180. Okay? Bakit tayo nagbawas ng 3 numbers? Kasi dito, 3 numbers yung binawas. Meaning, 15 na lang yung numbers na natira, tapos yung total nila is ilan na lang? 756. Ngayon nga, mag-divide na tayo dito. Yung 756 na yan, na bagong total, i-divide natin siya by 15. Okay? Ito kasi guys, di ba? Ito, tsaka ito. Okay? Ito is ito, tas ito is ito. Tinanggal natin kaya minus. Okay? So, dito, 75 divided by 15 is 5. 5 times 15 is 75. 0 na yan siya, diba? I-bring down mo yung 6. 6 divided by 15, 0. 0 times 15 is 0. We bring down mo yung 6. Decimal place, then 0. I-bring down mo yung 0 dito. 60 divided by 15 is 4. 4 times 15 is 60. So, sagot natin is 50.4. Siyempre, round down is 50. So, letter E. Okay, letter E. Oh, no. Okay. So, number 29 niya. Sabi sa number 29, what is the probability of drawing a queen from a standard deck? Take note, ito yung mga bara sa standard deck. 8, 9, 10, jack, queen, and king. Ano yung probability na queen yung makuha? Queen niya. Dito lang natitingin, ilan ba yung queen dyan? Tapos ilan yung numbers? Oh, but letter D? Yo, eto na oh. Spoon feeding na to, yeah. Ilan yung queen tapos ilan yung numbers? Ang sagot dito, yeah, ilan ba yung queen? Isa siya, di ba? So, isa siya sa 13 na pagpipilian. So, letter C. Isasali mo pa rin si queen niya. Hindi letter B, kasi 12 na lang yan. 13 sila, oh. Letter C lang yan niya. Kasi isa yung queen sa 13 na pagpipilian. Kaya hindi letter B, ah. Kaya? Hindi letter B, ah. Isa yung queen sa 13 na pagpipilian. Dito, guys. Guys, ipopost ko to sa red up. Okay, ipopost ko to. Guys, yung replay, mapapanood nyo dito, ha? Yan yung mapapanood yung replay. Okay? Dito, guys, simplify muna natin yung naka-exponents. 7 squared is 49. Dito, hindi kasama yung negative 9 squared, so minus. 4 squared is 16. Okay, pansin nyo yung difference? Kanina, diba? Kanina, sinabi ko, diba, pag hindi na square yung negative sign, negative pa rin siya. Plus, 18 divided by 3 is 6. Okay? 49 minus 16 is 33 plus 6. Ang sagot natin is 39. 4 over 52 is 1 over 13 pa rin pag gunan natin, pag sinimplify natin niya. Palagi simplify. Anong tawag mo? Simplify. Basta naka-reduce. Sagot. Guys, dito yung mapapala yung replay. Hanggang number 40 lang, guys. Gutom na ako, guys. Okay. So, number 31 niya. Eto siya. So, number 31, pag volume ng cylinder, it is pi r squared height. Ito yung formula.
Okay, yun yung formula. Pi r squared height. Pi natin is 22/7. Radius natin is 7 squared times 12 centimeters na height. Ito yung radius, ito yung height, ito yung pi. Okay? So, dito, isi-simplify natin to. Magiging 22/7 times 7 times 7 times 12. Okay? Yung 7 squared, ginawa ko lang 7 times 7 para makita mo kung ika-cancel ko to, di ba? Matitira yung 22 times 7 times 12. Para makita nyo na maayos yung process. Okay? Ayan na, guys. Anong sagot natin? 22 times 7, 154 times 12 is 1848. Okay, so letter C tayo dito. Take note guys, yung 7 squared, ginawa kong 7 times 7 para makita nyo pag kinancel ko to, matitira yung 22 times 7 times 12. Okay? Sa number 32 guys, anong sagot nyo sa number 32? 5, 14, 32, 68. Anong sagot nyo dito? Sagot ba? 9, 18, 36, 72, 140. Yung pattern kasi dito, pre, is times 2 plus 4 ata. Okay, times 2 plus 4 yung pattern. Pwede rin, plus 9, plus 18, plus 36, plus 70. Okay, pwede nga ito yung pattern. Pwede rin ito. Okay, so 68 plus 72 is 140. So, letter C. Guys, malapit na tayo matapos, guys. Last 2 pages na. Gutom na ako, guys. Tatapusin ko na to, guys, ha. Makinig na kayo, guys. Kasi gutom na ako, guys. Okay. So, number 33, kailangan natin ng conversion ulit. Kailangan natin ng Formula 1 dito. Ang Formula 1 ko kasi is pag kilometers per hour to meters per second, you need to divide it by 3.6 para ma-convert natin. Okay? Okay, guys, ako kasi gumagawa ng ng mga worksheet ko. Kaya alam ko agad na right triangle. Pero pag hindi right triangle, gamitin nyo yung guys, Heron's formula. Okay? Kaya alam ko na right triangle, guys, kasi Pythagorean triplets yung nilagay ko. Madali lang. Nadi-distinguish din agad. Okay, dito kasi guys, sana ko yung 3.6 kasi sa isang oras, meron tayong 3,600 seconds. Sa isang kilometro, meron tayong 1,000 meters. Okay? Yung 3,600 na yan, pag dinivide sa 1,000, it would become 3.6. Ito siya. Ayan yung constant na ginagamit natin. Kaya yung una, eto, kailangan natin siyang gawing meters per second. Kasi nga, yung choices, meters, tapos seconds yung given. So, ang gagawin natin is 108 divided by 3.6 para maging meters per second siya. Okay? Pag ganito yung conversion, divide mo lang by 3.6. Yun yung shortcut. So, dito, decimal place pa right, mag-add ka ng 0. 1,080 divided by 36 is 30 meters per second yung conversion. Okay? Yung 180 kilometers per hour pala is 30 meters per second. So, may speed na tayo tapos time. Magta-times na tayo. May speed na tayo times time. Magkakaroon na tayo ng distance. So, 30 yung speed times time na 45. Ang sagot natin is 1,350 meters. So, tama kayo guys, letter D. Good job, pre. Last. Konti lang. Ito yung shortcut dito, guys. Okay, ito na yung shortcut. Tuturo ko na yung shortcut, ha. Diba? 0.0049. Para kahit eyeballin nyo na lang to. Madali na lang. Diba dito may 4 na decimal place? Isang decimal place, pangalawa, pangatlo, pang-4. Yung sagot nyo dito, pag 4 yung decimal place, take note, 2 decimal place lang. Diba 4 decimal place to? Sa sagot nyo, meron lang dapat 2 decimal place. So, dito, ito lang naman yung 2 decimal place.
So, 0.07 yung sagot natin agad. Okay? Bilangin nyo ilan yung decimal place divided by 2. Dito, 4 yung decimal place. So, yung sagot nyo, 2 decimal place lang. Easy. Diba? Dali lang. Kalahati nyo yung decimal place ya. Okay? Dito guys, special case to ng work rate. Pag special case, meaning nun, sabi kasi sa question, di ba? Si worker A, 18 days niya na matatapos. Okay? Si worker B, 12 days niya na matatapos. Si worker C, 9 days niya na matatapos. Okay? So dito, ang special case kasi pag tatlo, hindi gumagana yung product over sum. Gagawin mo dito sa 18 na yan, gagawin mong 1 over 18 plus 1 over 12 plus 1 over 9. Okay? Ngayon, kukunin mo yung LCD nilang tatlo. Ang LCD nilang tatlo is 36. Paano ko nalaman na 36? Kasi nga, 18, 12, siya 9. 18 times 1 is 18. 18 times 2 is 36. 12 times 1 is 12. 12 times 2, 24. 12 times 3, 36. 9, 8, 27, 9, 18, 27, 36. Ito yung LCD. Okay, yung LCD. So, 36 divided by 8 is 2 times 1 is 2 plus 36 divided by 12 is 3 times 1 is 3 plus 36 divided by 9 is 4 times 1 is 4. So, pag pinag-total natin, 9 over 36 yan, di ba? Ire-reciprocal mo lang siya. Babaliktarin mo lang yan siya. Kasi kanina, pansin nyo ba? Binaliktad natin, di ba? Yung 18 binaba natin, yung 12 binaba, yung 9 binaba. Okay, sa ngayon, babaliktarin naman natin dito. So, 36 over 9 naman na siya ngayon. So, meaning nun, matatapos nila within 4 days yung trabaho. So, letter B tayo dito. Okay? Guys, sa mga hindi pa nag-follow, mag-follow na kayo guys. Kasi malapit na matapos to. Number 36 na. Mga matatapos tayo ng number 40. 103.7k. So, ilang araw na ako nagla-live? 3 ulit. Tapos, pagkaroon tayo ng 3k followers sa 3 araw. Good job, pre. Good job, pre. Dito, guys, mali yung sagot nyo. Pag nag-assume kayo, guys, na 5% increase, mali agad yung sagot nyo dito. Guys, yun yung unang-unang huwag nyo gagawin pag percentage, mag-assume. Okay? Kasi sabi dito, yung number is increased by 25%. Okay, tumaas daw siya ng 25%. Tapos, bumaba siya ng 20%. So, siguro, yung sagot dito 5%. Ganun siguro nasa isip niya. Mali. Okay? Kasi pag percentage, 100% palagi yung basis natin. Okay? Yung 100%, pag dinagdagan ng 25%, magiging 125% siya. Okay? Yung 100%, pag binawasan ng 20%, magiging 80% yan siya. Okay? Pag decrease, bawas. Pag increase, dagdag. Ito is constant to pag percentage. Hindi na mawala yung 100%. Ngayon, gagawin nyo silang decimal. So, 1.25 multiplied by 0.8. So, 0, 16, carry 2, 10. Okay? Tapos, may 3 decimal place. 3 decimal place. Okay? Eto na siya ngayon. Yung 100% na yan, imumultiply mo dito. So, magiging 100% pa rin yan siya. Wala tayong nagbago, di ba? Nagsimula tayo sa 100%, natapos pa rin tayo sa 100%. Okay? Or, para hindi na kayo mag-multiply, eto na lang. Yung 1.000, gagawin nyo lang siyang percentage, so 100% pa rin siya. Nagsimula tayo sa 100%, natapos pa rin tayo sa 100%, di ba? So, 1.00, ang equivalent niyan sa fraction ay sa percentage is 100% pa rin. Ito yung finish, ito yung start natin. So, 0% increase yan siya. 0% decrease or increase. Last 4 items pa. Guys, ulit ha, yung replay ng live guys, mapapanood nyo dito sa
Red up, yeah. Thank you, Julian. Thank you, pre. Rocking Shroom. Ano yan? Yeah, sumasayaw. Sumasayaw, yeah. Guys, dito nyo mapapanood yung replay. 40 items yung replay natin ngayon. Everyday naman guys may replay. Yung replay kahapon posted na din. Pwede nyo panoorin guys. Guys, pag papanoorin yung replay ko, i-like nyo yung live. I-like nyo yung replay. Okay? Tapos guys, yung worksheet may naghahanap kanina, nasa blue up guys. Okay, yung blue up guys, ito. Nandito lahat yung worksheet natin guys. Makukuha yung worksheet, nasa comments lang. Yeah. Okay, yeah. Di ba ito yung post? Ito yung post, May 20 CSE worksheet. Click nyo na yung link. Nasa baba yung link neto ng worksheet. Okay, ayan yung worksheet natin for today, guys. Okay, tapos pag gusto nyo isosolve, kasama ako, edi panoorin yung replay. Edi panoorin yung replay. Ito yung replay, oh. Dito nyo panoorin bukas, yung replay. Okay, ipopost ko dito bukas. Kaya mag-follow na kayo, tapos mag-subscribe na kayo, yeah. Last 4 items na yan. Eto na tayo. So, number 37. 5 over 6 minus 1/4. Eto muna kasi naka-parenthesis yan eh. Okay? Dito, hindi tayo pwede mag-minus agad. Kasi nga, hindi parehas yung denominator. Kailangan natin ng least common denominator. Okay? Ililist na natin si 6, si 4. 6 times 1, 6. 6 times 2, 12. 4 times 1 is 4, 4 times 2 is 8, and 4 times 3 is 12. Ito yung LCD. Okay, ito yung LCD nilang dalawa. 12. So, yun agad yung denominator natin. So, alam natin, ang denominator natin is 12. Diba? Nakapasa na po ka, Sir Arts. Congrats, pre. Tapos, eto, i-divide mo siya dito. Division, tapos, multiplication. Okay? 12 divided by 6 is 2, times 5 is 10. Minus, 12 divided by 4 is 3, times 1 is 3. So, sagot natin dito is 7 over 12. Pero hindi pa tapos yan. Kasi i-multiply pa natin siya by 24. Times 24 over 1. Check niyo magka-diagonal curve. Eto, tapos eto. Pwede silang mag-divide sa isa't isa, di ba? So, 24 divided by 12 is 2. And 12 divided by 12 is 1. Matitira na lang 7 times 2, 14. So, letter C tayo dito. Okay, pre, dito na ko yung LCD, pre. Ilista nyo ng mana-mana pag di nyo alam i-mental yung LCD. Okay. A number from 1 to 60 is chosen at random. 1 to 60 lang. What is the probability that it is divisible by 2 and 5? Guys, take note ha, pag divisible siya ng 2 at saka 5, is automatically divisible dapat siya ng 10. Okay, dapat divisible siya ng 10. Pag ito yung statement na binigay, automatically, ang hinahanap is divisible ng 10. Pinahirap lang yung phrase or yung statement. Pag ito yung nakita nyo, ang hanapin nyo lang is ilan yung divisible ng 10. Sa 1 to 60. Sa 1 to 60, ilan yung divisible ng 10? Ilan yung divisible ng 10 from 1 to 60? Di ba may 10, may 20, may 30, may 40, may 50, tapos may 60. Meaning nun, 6 na numbers out of 60 items. So, pag nilowest term natin, it is 1 over 10. Ganun lang kadali. Okay, yeah. Ganun lang kadali, yeah. Hindi na mahirap. Dali lang, diba, yeah? Di ba madali lang, yeah? Okay, guys, last 2 items na. Guys, bukas ulit, ha? After ng number 40. Bukas ulit, guys. 7 p.m. ako palagi nagla-live, guys. Panoorin nyo lang ako every night. Okay? Dito sa number 39, mas pinahirap yung question. Sabi dito, sa number 39, the sum of 4 consecutive even integers is 156. Guys, paano hindi gets? Di ba pag statement na to? Pag ito yung statement na basa nyo, divisible by 2 and 5, is automatically, ang hinahanap is divisible ng 10. Okay? Ilan ba yung divisible ng 10 from 1 to 60? Eto siya.
ito yung mga divisible ng 10. Meaning nun, 6 out of 60 numbers ang divisible ng 10. Tapos, ilalowest term mo lang. So, for sure, 2 times 5, hindi. Pero pwede, kahit anong gawin mo. Dito, guys, may YouTube recording sa mamaya ipapakita ko. Dito guys, ang gagawin nyo is eto. Eto, yung 156, i-divide nyo siya by 4. Kasi 4 consecutive even integers. Okay? 156 divided by 4 is ilan? 3, 12, 36 is 9, 36, 0. Okay, nakita nyo yung nakuha natin? 39 yung nakuha. Di ba may 4 numbers tayo? Ito kasi is the median or gitna. Ito yung gitna ng mga numbers. So, meaning, ang gagawin natin dito is eto siya. Eto siya nasa dalawang to. Pinaggitnaan siya. Okay? Pinaggitnaan ng dalawang numbers na to yung 39. So, meaning nun, even yung kukunin natin. Ano ba yung even number before 39? Di ba 38? And after 39, may 40 tayo. Hindi natin kinuha yung 49 kasi nga, odd number siya. Even yung hinahanap eh. So, 38 at saka 40, tapos dito may 42 dito. Tapos, dito, before 38, meron tayong 36. Ano ba yung largest integer? Ang largest integer natin, syempre, is letter D, 42. Okay, yeah? Yung 40 dito, is hindi siya yung pinakamalaki. Okay? Kasi guys, pag chinek nyo dito, pag pinag-plus nyo to lahat, ang equal niyan is 156, yeah. Ayun siya. Ayun yung shortcut, yeah. Hindi natin pila yung 39 kasi nga odd numbers yung 39. Odd number yung 39. Di ba 156 kasi divided by 4. Dito nakuha natin yung 39. 39 yung nakuha natin, di ba? So may apat tayo na numbers na even. Okay, even numbers. Ito yung gitna. Ito kasi is the median, okay? Gitna palagi to. Pag nag-divide kayo, gitna palagi to. Okay? So, dito, kukunin natin yung number before 39, ilalagay natin siya dito. Tapos, after 39, eto. 42, plus 36. Yes, guys, same process lang. Same shortcut, same process. Pag kahit ano yung hinahanap, pwede to. And this, 156. Last number, guys. And na. A store owner bought 50 calculators at 240 pesos each. Okay. Ito muna, first statement muna. First statement, binili niya daw ng 240 pesos yung 50 na calculators. Kunin muna natin yung total. So, magmumultiply muna tayo. Okay? 240 divided by 50 is 12,000 pesos. Okay? 12,000 pesos niya binili yung 50 na calculators. Tama ba? 0, 0, 120. Tama. Tapos, yung 50 calculators daw na yun, binenta niya ng 320 pesos each. Ay, so magmumultiply ko ulit. Eto, imumultiply mo dito para makuha mo yung total. Tapos, eto, imumultiply mo dito para makuha mo kung magkano niya binenta. So, 0,0,016. 16,000 niya nabenta. Okay. Ngayon, magma-minus tayo. 16,000 niya nabenta, 12,000 niya nabili. So, natira is 4,000 pesos. Pero wait lang, may last statement pa. Last statement is nagbigay daw siya ng discount na 1,200 pesos. So, eto, ima-minus natin yung 1,200 na discount. So, sagot natin, 2,800 pesos na lang yung natira. Thank you si Prof na kaya. Welcome ya. Guys, GG na guys ha. Bukas ulit guys. Dito nyo mapapanood yung replay guys ha. Okay. Eto times dito. Eto times dito. Ima-minus mo to kasi discount. Pag may ipa-plus to, discount nga eh. Guys, thank you so much ha. Kasulit ya. Please bukas ulit ya. Guys, yung replay andito ha. Guys, panoorin nyo muna yung replay kahapon. Huwag nyo skip yung ads ya. Thank you ya. Huwag nyo skip yung ads ya. Huwag nyo gagawin yan ya. Okay, tapos i-like nyo yung video pag pinanood nyo. Thank you guys. GG guys. See you tomorrow guys ha.
Kuya absent, ha? GG, guys. Thank you so much. Bye-bye, bye-bye.